Mga kababayan, ipaalala ko sa inyo. Ipaalala ko sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Shoutout po sa mga Kaiskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much po at mabuhay po kayong lahat. Right? So, topic natin ngayon for today's video dahil Thursday ngayon, throwback tayo. Nagkatotoo nga ba? Di ba? Ang sinabi ni Boss Y pagkatapos ma-impeach itong si BP Sara. Di ba? Bagamat hindi eksakto, di ba? Ang kanyang sasabihin dito, pero parang yun din ang nangyari. So, narito, bago po natin ituloy natin reaction, panoorin muna natin yung throwback video ni Boss Y at tutuloy po natin yung ating reaction. Right? Pasok, Boss Y. Dumadagundong na yung ingay natin. Doon sa Ayala Avenue, kinakabahan na sila! Kabado, kabado! Hey! Mga kababayan, ipaalala ko sa inyo. Ipaalala ko sa inyo. Ipaalala ko sa inyo. Yang mga nasa Ayala Avenue, yan ang nangako sa atin ng pagbabago. Paalala ko. Ipaalala ko sa inyo. Nagrevolusyon ng tao. Tao. Hindi sila. Nagrevolusyon ng tao. Hindi niya inisip ang kaligtasan niya. Ang tao pumunta sa EDSA, napagod. Nagrevolusyon. Biglang dumating ang mga super friends. Sila na daw ang simbolo ng demokrasya. Nangako sa atin, 1986. Nangako sa atin, 1986. Ng pagbabago. Pero bakit ngayon ang pinag-uusapan para natin, pagbabago? Mga kababayan, 1986, magkaaway na ang pula at dilaw. Nangamatay na ang mga leader nila, sumalangit tawa ang kaluluwa. Pumayapa sila. Tayo ng mga nangabuhay sa kasalukuyan, hinihila sa diskurso ng nakaraan. Teka muna, kayo-kayo lang yan eh. Ito kami. Pero mga kababayan, hanggang kailan tayo mag-aaway? Hanggang kailan iikot ang buhay natin sa mundo ng pula at dilaw? So yun guys, napanood nyo, di ba? Throwback yun. So siguro yung iba, nagtataka bakit dilaw ang sinasabi ni Yorme dyan. Eh yun po kasi yung araw ng kampanya yan, di ba? Noong 2022 presidential election. Ano bang sabi ni Boss Y dyan, di ba? Sabi niya, ipaalala ko sa inyo. Di ba? Noong 1986, sinasabi nga ng mga dilawan o mga kakamping, di ba? Na sila yung simbolo nga ng demokrasya. At nangako sila na magkakaroon ng pagbabago. Pero iba po ang nangyari dun sa sinabi ni Boss Y. Di ba? Iba, imbes na pula at dilaw, ano po ang nangyayari ngayon sa panahon natin? Pula versus verde o yung unity team na tinatawag. Di ba? So, nakita po natin, gaya na sinasabi ko, napakagandang slogan nila, kinagat ng tao, bumenta, naniwala sa unity team, kaya sila po yung nanalo. Bagamat pagkatapos ng eleksyon, kahit hindi po natin sila binoto, ang sabi ni Boss Y, supportahan natin yung gobyerno. Diba? Kasi majority nagsalita na nga, kaya ngayon sinusuportahan natin. Ano pang sabi ni Boss Y? Mula 1986, nag-aaway-away na yung pula at saka yung dilaw, di ba?
At ang pinakamaganda sinabi niya sa dulo ito, hinihila nila tayo, di ba? At hanggang kailan kaya iikot ang mundo natin o ang buhay nating mga Pilipino sa pula, di ba? Sa dilaw, at ngayon sa berde, kasama na yung mga Duterte. So, kung makita niyo po yung sinasabi ni Boss Y, nagkatotoo talaga, di ba? Na hindi kayang i-unite, di ba, ng unity yung ating bansa. Dahil kahit anong gawin po nila, nandyan pa rin yung dilaw, di ba, o yung mga kakamping. Na sa ngayon, ang nakikita natin nag-iba nga po ang ihip ng hangin. Kung nung may national election, di ba, noong 2022, kakamping at saka yung pulaan, di ba? Yung kay BBM o yung Unity, sila yung matindi nagbabangayan nun. Alam po natin lahat yan, tayo nasa gedli lang, di ba? Tayo mga Iskonians, nasa gedli lang po tayo doon. So ngayon, di ba, hindi natin nakalain na yung mismong Unity ang magbabangayan ngayon o yung mag-aaway. At ngayon, nakikita po natin yung kakamping kumakampi na sa pula. Diba? Yan po ang totoong nangyayari, di ba? At ang lumalabas na kalaban ngayon o kaway ay yung pamilya Duterte o si Sara, particular, di ba? At yung kanilang mga pamilya. So ngayon, dati ang nag-aaway lang po, pula at dilaw, ngayon may berde na. Di ba? So ngayon, mali ba ang sinabi ni Boss Y dyan na hindi titigil ang dilaw at saka yung pula, di ba? Hindi po, tama si Yorme. Sa ngayon, alas magkakampi sila. Pero paparating po ang 2028 election. So, sigurado may kanya-kanyang manok na naman. At hindi na lang po dalawa, di ba? Tatlo na ang magiging mangyayari yan sa national election sa 2028 presidential po. Di ba? Meron na tayong pula, meron na tayong dilaw, at ngayon meron na tayong berde. Ay sigurado may magmamanok din dito sa mga Duterte. Kung hindi ma-impeach itong si VP Sara, kung hindi ma-convict o mag-guilty, malamang tutuloy pa po yan sa 2020 election, di ba? At kung ma-convict naman siya, halimbawa lang, baka isa sa mga kapatid niya tatakbo. So ngayon, tatlo na po ang maglalaban-laban. Di ba? Kaya tama si Yorme na umiikot lang po ang buhay ng mga Pilipinos, lalo na sa national election, sa malalaking pamilya ng mga politika, sa mga dynasty. Di ba po? So, yun po ang totoong nangyayari. Di ba? Na kahit na tayo mga Pilipino, di ba, nagtitiwala tayo, di ba? At maasa, gaya na sinasabi ni Boss May, na may magbabago sa ating bayan. Ang tanong, may nagbago po ba? Mula noong 1986, di ba? Panahon ng mga dilaw. Pagdating ng 2016, ang Duterte ang pumasok, di ba? Ang pamilya Duterte, particular si Pangulong Digong. May nagbago po ba? Hindi natin sinasabi dito na wala silang ginawa, di ba? So ngayon, kasalukuyan, kay BBM, may nagbabago po ba sa ating buhay, di ba? Ha? So, ang sinasabi natin dito, hindi natin sinasabing walang ginawang mabuti. Yung mga kakamping, o dilawan, walang ginawang mabuti yung Duterte, at yung sa panahon natin ngayon, Marcos po. Hindi po, ang sinasabi natin ngayon, mayroon silang ginawang mabuti sa ating bayan, pero mayroon din naman mga controversial na lumalabas na kung saan apektado tayo mga ordinaryong Pilipino. Diba po? So, nasusundan nyo, no? So, ngayon, sa panahon natin ngayon, may nagbabago pa. Hindi, sa tingin lang natin, fair lang tayo, mahirap po, dahil mahal po lahat ng bilihin. Yan po ang isang, sa tingin natin, nagpipail itong gobyerno ni BBM. Kasi napakataas ng presyo ng bilihin mula sa bigas hanggang sa gulay at kung ano-ano pa. Hindi po nagbago mula nung umupo siya.
Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, ganun din. Meron nagbago, pero may mga controversial. Hindi rin nagbago ang buhay. So, sumatotal, uhaw po yung ating mga kababayan, tayong lahat, na may magbabago sa ating bayan. Gaya ng sinasabi ni Boss Y, kung ang ginagawa mo ngayon ay ginagawa mo rin bukas, di ba? Huwag ka nang maghintay ng resulta. O sa madaling salita, kung ang binoboto mo ngayon ay siya pa rin na binoboto mo noon, wala ka pong aasahang pagbabago sa darating na panahon. Kaya tama si Boss Y, no? Tama po si Boss Y na hindi titigil ang mga yan. So mamayang gabi po magla-live tayo. Mas lalaliman pa natin to mga ka-Scornians, no? Meron tayong throwback video rin para po pag-usapan yung ating near future. So tandaan po, huwag po tayong maging panatiko sa malalaking politika sa ating bansa, mga dinastiya, huwag po. Maging mga pro-Pilipino po tayo pag nagkaroon ng korupsyon sa gobyerno, sa matataas na opisyal, halimbawa kay BBM, kung kailangan i-impeach din siya. Di ba? Kagaya nangyari ngayon, sinasabi nila may korupsyon na dun sa confidential fund ni BP Sara, na-impeach na nga siya. Tama po ba yun? Tama po yun. Di ba? Para malaman ng katotohanan ng ating bayan. Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay pera po ng buong Pilipino. Yung mga bumoto kay BBM na 31 million, yung mga bumoto kay BP Sara na 32 million, kay Lenny at sa ating Boss Y, tayo bumoto. Lahat po yan, pera po ang pinag-uusapan dun sa corruption. Ang habol natin dito, di ba, ayaw natin sa mga malalaking politikong dinastiya, kundi yung accountability. Di ba? Managot ang managot, ikulong ang dapat ikulong, at ang bayan po ang ating mahalin. Alright? So, ganito lamang po mga ka-Scornians. Abangan nyo ang vlog ko mamaya at mga susunod yung i-upload. At yung live natin po mamaya, 10 o'clock po. Alright? So, like, share, and subscribe. Hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you so much, Manila. God bless.